So, ito yung lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. So, papakita ko to sa inyo. So, ito yung, dyan, yan yung pinakahuling bahay ng sityo namin. So, bago makarating sa amin, ito muna yung madadaanan. So, yun yung pinaka-last na bahay. Tapos, ito ang malaking kawayan na to. Ayan. So, ito yung kawayan na kinakatakutan namin dati kapag uutosan kami sa tindahan. Kasi dadaanan namin yan. Tapos, pag humahangin, tumutunog siya. So, ayan siya. Pero syempre, dati lang yun. So, ayan. Ito yung daan. Ayan. So, may connection din ng tubig to. Ayan. Ayan. So, ito na yung pababa. So, ayan yung fish pond namin dati. Ayan. Tapos, ayan. Ayan yung tawag sa amin ay dungguan. Yung mga, ang tawag dito, yung inaanuhan ng mga bangka. So, dyan sila. So, ito na yung pababa. So, kapag high tide, yan, mataas yan siya dyan. Tapos, dito, inaabot din yan. Pero hanggang dyan lang. So, ito na yung fish pond ngayon. Sobrang, madaming mga bakhaw. Parang naging na siya. So, dati, medyo alaga pa namin to. Walang yan. Hindi ganito kagubat. Ayan. Tapos, ito naman. So, ayan, grabe na. Punong-puno na ng mga bakhaw. Ng mga kung ano pang plants. So, ito naman. Ayan yung dalawang puno ng sampalok. So, ayan siya. Tapos, meron pa doon, dalawa. Ayan. So, may 6 kami na tanim na sampalok dito. Sobrang tagal na to ng sampalok na to. Ayan. Tapos, dati hindi pa to ganito ka maraming damo kasi nililinisan namin to nung andito pa kami tumira. So, ayan yung fish pond. Tapos, ayang bahay na yan. Yan yung bahay nila Mamirna. So, sila Mamirna tita ko. Bago sila pumunta ng Maynila, dito sila. Ayan yung bahay na pinagawa nila. So, ito naman yung kabilang part. Tapos, nung grade 5 ata ako, nung pumunta silang Maynila, kami na yung tumira dyan. Hanggang sa nag-high school ako. So, may kusina yan dyan. Kaso, yung mga bato, nahulog. Kaya, ayan na lang yung natira na wala. Na bumagsak yung pinakakusina. Tapos, ayan na lang semento. So, yung nakatira dito ngayon, yung pinsan ko na may asawa na, si Gonggong, andyan sila. So, dito naman sa kabilang side, ayan yung dagat. So, sa Bisaya pa, suba ang tawag sa amin. Kasi ang palabas ng dagat na yan ay yung sa pinaka-main na dagat. So, para siyang hindi ko alam kung ano ba sa Tagalog. So, ayan. So, ayan na yung kabilang sityo naman, ang Uginsan. Yung mga bahay na yun, mga pinsan, mga tito-tita din namin. Ang mga pinsan nila mama. Mga kamag-anak lang din namin. So, ayan yung part ng lupa nila. Ito naman yung part ng lupa ni nanay, yung lola namin. So, ayan. Ito yung harap ng bahay. Ayan siya. Tapos, ito na siya ngayon. Dati maraming bulaklak to dito kasi si Mamirna mahilig yung magtanim ng mga bulaklak. Kaso ngayon wala na. Ayan yung likod. So, ayan yung mangga. Dati dyan, banyo yan. May butas yan siya dyan ng banyo. Ayan yung dati, nung andito pa kami nakatira, maliit pa yung mangga. Ngayon malaki na. Tapos, eto naman. So, dyan na part. Dyan ang bahay namin, pinakabahay talaga ni mama at papa. Kaso nung mga grade 1 ata ako, nasira siya kasi kubo-kubo lang siya eh. Nasira, tapos yun, lumipat kami dyan sa bahay nila nanay. So, ayun naman yung isa pang puno ng sampalok. So, dalawa yan, yung isa natumba nung bagyong Yolanda. So, dito, dyan nakatayo yung pinakabahay ni nanay, yung lumang bahay. Kaso nung Yolanda, natumba din siya. Ang natira, ayan na lang.
Yan, yung puro mga semento. Kung makikita nyo, talagang ito, lumang-luma yung ano niya. Yung para siyang tiles, pero semento lang siya. So, ginawa na nilang anuhan to. Sampayan, mga ganyan. Hanggang dyan yun. So, yan yung fish pond. Ayan. Malawak yan siya hanggang doon. Tapos, ayan. Semento na lang natira talaga sa bahay ni nanay. Ayan siya. So, ayan na yung dagat. So, pag bumababa kami dyan sa dagat, dyan, liguan namin yan. Childhood days, talagang dyan kami natutong lumangoy. Nagkasugat-sugat. So, ayan siya. Dagat. Tapos, yung isang puno ng sampalok, andyan yun. Kaso, na ano siya, nabuwal nung hilanda. So, ayan yung bahay ni nanay dati. Ayan dyan. So, ito na siya ngayon. Marami ng niyog. Yung iba dito, mga tanim to ni tatay. Tapos yan naman, yun yung bahay ni Layo Ongkol. Yung natitirang semento na yan. Si Ongkol naman, tito ko. Kapatid ni mama. Pero, nasira din siya ng Yolanda. Yan na lang natira. Tapos, ito na, yung Lawis. Ayun naman, yung bahay ni Nelson na pinatayo nila. Last year. So, andyan si Nelson nakatira. Tapos, ito naman yung bahay ni Ate Joy, pinsan ko. So, ito na yung Lawis ngayon. Ayan na yung magandang house ng aking pinsan, si Ate Joy. Hello guys. Hello guys. Kulinan na guys. Tapos, lagi. Payag nila Ate Joy. Hello guys. So, ito naman. Pupunta natin sa Lawis. So, ginawang to dito. Ginawang nilang parang anuhan ng mga manok. Ayan. So, dyan na part. Dyan yung mangga. So, dyan yung si nanay. Dyan siya nagbigti. Pero, wala na yung mangga kasi nung after nagbigti ni nanay, siya. Pinutol ni tatay. Sinunog. Kaya, ayan. Tinaniman din to ng mga saging, mga kung ano-anong mga puno. So, ito na yung Lawis. Ito yung pinakamataas na part ng Lawis. Ayan siya. So, dyan yun na part ang mangga. Tapos, ayun na. Ito na yung sa may parang padulo. Actually, mahaba pa to yung Lawis hanggang doon. Hanggang doon pa yung Lawis kaso medyo, na siya. Marami ng damo. Kasi, ilang years din na walang tumira dito. Ilang years after ko nag-high school, hindi na kami tumira dito. Ayan, so dyan na part. Doon. Andyan na yung sementeryo. Dyan. Tapos yung fish pond. Dyan, hanggang dyan. Dyan hanggang doon. Fish pond yan. So, ayan lang. Na-tour ko na kayo sa aming Lawis. So, that's all. We're going home now. Ito yung bahay ni ate Joy, pinsan ko. La 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 la. Okay.